So 20 days na lang, Christmas na. At syempre, yung gagawin natin na vlog ngayon is about sa may Christmas again. So as a content creator guys, minsan talaga nauubusan kami ng mga idea. Pero natutunan ko guys, no, na kapag ka nawawalan ka na ng idea dyan sa may isip mo, ang gagawin mo guys is kukuha ka ng idea sa paligid mo. Okay, kasi hindi natin lahat kayang isipin. Kaya nga guys, sinasabi ko dito sa amin, dito sa May The Printing Shop, hindi po kami nagre-review dito ng printers. Kasi guys, marami nagre-request sa amin, sir, paki-review naman itong Canon, paki-review naman itong Brother, paki-review naman itong HP, itong printer ng Epson na to. Guys, again, hindi po kami nagre-review ng printer. Ang tinuturo po namin dito sa May The Printing Shop is paano mo pagkakitaan yung printer mo. So kung gusto mo guys na ma-review ng iba-ibang printer, marami pong ibang channel na especially para dyan. So kung gusto mo naman ng mga tutorial kung paano mo pagkakakitaan yung printer mo o mga idea guys, no, kung paano ba guys kumita sa printing business, saktong-sakto guys na nandito ka sa my channel ko. At syempre kung di ka pa nakasubscribe guys, no, mas maganda guys mag-subscribe ka dito sa my channel ko at i-turn on mo guys yung notification bell para lagi kang updated pag may mga bago kong post na kamukha nitong ituturo ko sa'yo. So guys, total nanonood na rin naman kayo, no? So alokin ko na rin kayo ng package. So guys, kung meron ka ng printer, meron kami guys na ino-offer na Sintra board na business package. So sa Sintra board package na to guys, no, magagawa nyo na yung ituturo ko sa vlog na to. So ano nakaraan guys, nagpunta kami ng Enchanted Kingdom, no? So first time kong nakarating na Enchanted Kingdom. At syempre, nagpagawa kami ng isang frame. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, pag nauubusan ka na ng mga idea, maganda guys, tumingin ka sa paligid mo at humanap ka guys ng mga inspirasyon dyan sa paligid mo. So nakita ko to guys, itong ginawa nila na picture frame na to, na sinusuksukan ng picture lang. So ganito guys yung gagawin natin sa vlog na to. Ang tatawag natin sa gagawin natin dito is Christmas frame. So kung paano ba siya ginagawa? So video, pasok! So nag-avail sa amin ng calendar template. So meron kaming template dito sa may Canva. Ibibigay rin namin to sa inyo for free. Syempre, libre lang lahat yan. Basta nag-avail kayo sa amin. So sa mga hindi naman nag-avail, pwede naman kayong mag-layout nito. Very simple lang naman to. So, yan lang naman ang mga kailangan natin dito pag gagamit tayo ng Canva. Ang pinaka-importante talaga dito, syempre, yung pinaka-frame o pinaka-border. So, ang size dito guys, dapat ganito yung size niya. Makikita nyo dito na 4.2 by 6.2. Kasi ang ilalagay natin na picture dito guys is 4R. So, ang size guys ng 4R is 4 by 6 inches. So, para may konting sobra, ginawa kong 4.2 by 6.2. So, ito guys, mga design na to, makukuha nyo rin naman sa Canva yan for free. Tapos, ito, yan, kailangan rin natin ng itong pinakasahig ng ating gagawin. So, gumawa kami nito guys, 10 piraso. Yan, so ibibigay namin sa inyo yan for free. So, ang gagawin natin dito guys, syempre, da-download muna natin. So, gawin lang natin, download, syempre, piliin lang natin yung isa lang muna. Yan, yung pinakaunang page lang itong kotse. So, click lang natin to guys, done, then click natin itong download. So, kapag na-download na natin siya guys, syempre mag-open tayo ng MS Word. Tapos sa may MS Word, click mo lang tong layout, tapos yung size gawin mong A4. Yan, tapos gawin natin, yung dinownload natin kanina, idadrag lang natin siya dito. Yan, or i-insert nyo siya dyan. So, ganyan siya kalaki. Tapos ang gagawin nyo dito guys, no, right-click nyo lang siya, wrap text, then in front of text. Tapos gagawin nyo guys, makikita nyo to, itong border na yan, yung kulay itim na guhit na yan, isasagad natin yan dyan. Yan. So makikita nyo guys na meron talaga siyang space dito, space dito, space dito. At syempre space nun sa may taas kasi nga guys wala naman tayong borderless na printing. So para saktong-sakto to guys, ito magiging 4 by 6 inches yan. So ito papakita ko sa inyo ha. So click ko lang muna insert, then click ko lang tong shapes, tapos itong rectangular tool, tapos yan, idadrag ko lang siya na ganyan, no? Tapos makikita nyo dito guys, ito yung size na to, 4.15 by 6.27. So may konting allowance yan guys, no? Kasi nga 4 by 6 inches lang yung gagawin natin na picture. Okay, so i-delete ko na to, itong ating rectangular tool, yan. Tapos, pwede na natin siyang i-print. So, gawin ko lang guys, no? Siyempre, click ko lang tong file. Then, click ko lang tong print. Tapos, siyempre, printer properties. Gawin ko lang siyang premium glossy. Then, gagawin ko lang siyang high. Tapos, okay ko lang siya. Then, i-print ko na siya. So, sa mga nagtatanong guys, no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pag-print ng mga sticker dito sa The Printing Shop. Ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer. Tapos, meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigment ink ang ginagamit natin. Kasi ito guys, yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, kumukupas yun. So nakakaya naman guys sa mga customer, no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang yung lumipas, kumupas na yung print mo. So kung
sa nakakabili nito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with pigment ink. So guys, ito na yung na-print natin. Yan, very simple lang yan ngayon, pero mamaya makikita nyo na sobrang bongga na magiging kakalabasan nito. So i-check muna natin guys yung size niya, yung ating frame. So dulo-dulo. And guys, so makikita nyo na nasa 4 inches siya. And guys, so 6 inches naman yun dito. So ngayon guys, sa print na natin, no, so meron tayong option guys na patungan siya ng phototop. So ang phototop guys, ginagamit yan para maging scratch proof yung material natin. Kasi guys, pag di mo pinatungan ng phototop yung gawa mo, kapag kinuko mo siya, automatic yan guys, yung ink ng printout mo ay sasama dito sa may kuko mo. Tapos bukod guys, para maging scratch proof yung gawa mo, ang isa pa sa mga purpose ng phototop ay para magkameron guys ng design yung mga gawa nyo. So ito guys, example, ito yung phototop na glossy. So glossy siya, so pinaka-generic. Pangalawa guys sa phototop natin ay itong matte. So matte, ibig sabihin guys, no, wala siyang kintab. Pangatlo guys, itong glitter. Kung makikita nyo guys, no, meron siyang mga kumikinang-kinang. Tapos pangapat guys, itong broken glass. Ito yung favorite ko. Yan, makikita nyo guys, no, para siyang merong bubog sa loob. Tapos sumunod guys, itong 3D. So kapag ito guys yung ginamit mo, no, magkakameron ng 3D depth yung mga gawa nyo. Tapos sumunod guys, itong rainbow. So yan, makikita nyo, para siyang may holographic na rainbow sa may loob. Tapos next guys, itong leather. So pag ito guys yung ginamit mo na phototop, makikita mo na para magiging leather wallet yung gawa nyo. Yan o, meron siyang leather texture na hindi lang basta nakikita kundi nahahawakan mo rin siya. Tapos next guys, ito yung pinakabago namin, yung canvas matte. So trivia lang guys, no, ang painting is pinipinta siya sa canvas matte. So kapag ito guys yung nilagay mo sa yung mga picture, ang mangyari dyan guys, no, parang magiging painting yung mga gawa nyo. So guys, sa mga gusto mag-avail nito, no, so hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na mag-a-avail ka ng phototop. So ang gagamitin natin guys sa phototop ngayon ay itong glittery. Pasko nga eh, di ba? Syempre pag Pasko, kumikinang-kinang yung paligid. Again, sa mga hindi marunong mag-laminate ng phototop, so gagawin natin, susuksok muna natin siya ng konti, then forward, tapos iraran natin siya na saglit lang. Yan, para maipit lang yung pinakaibabaw. Then babalatan natin siya. Tapos lalagay natin siya sa may kabilang dulo. Tapos saka natin ito ngayon isusuksok. Yan. Tapos iraran na natin siya ng tuluyan. So ito guys yung gagamitin natin, no? Rigid type na Sintra board, tapos 3mm siya. So mga gusto mag-avail nito, marami po kaming stock nito. So i-PM nyo lang kami direkta doon sa aming page, The Printing Shop, para makabili ka nito. Ang kinagandahan pa niyan guys, no? Meron kaming promo. Pag bumili ka ng 20, may libre kang isa. Pag bumili ka ng 100, may libre kang 7. So ang pagdidikit nito guys, dahan-dahan lang, huwag nyo mamadaliin. So yung tuktok muna. Tapos dahan-dahan natin siya guys sagurin para hindi siya magbubbles. Tapos syempre ang next natin na gagawin na ikakat na natin siya. Syempre gamit tayo nitong PVC na cutting mat para hindi magasgasan yung ating mga mesa. Syempre ruler, aluminum, and syempre ito yung ating pen knife. So kapag ka nagka-cut kayo nito guys, na medyo matrabaho siya kasi syempre marami tong kurba o marami tong shape, kaya the best talaga tong gamitin, itong ating pen knife. Yan, so nakat na natin guys yung pinakasahig. So guys, wag nyo siya ikakat dito sa may guhit mismo. So lagyan nyo siya ng space, yan dito, para mas maganda siyang tingnan. So ito na guys yung ating nagawa. Ayan o, kinat ko pati yung gitna niya. Diba? Medyo matrabaho talaga siyang gawin. Pero sulit na sulit to pag nakita nyo yung final result nito. Tapos ito naman yung pinakasahig natin. Siyempre may mga sobrang retaso ng Sintra board, so kumuha ko nito. Yan. So paano mo malalaman ang size nito? Dapat kasing sukat siya halos nito. Itong pinaka frame natin. Okay, mamaya guys malalaman nyo kung para saan to. Then ang next na kailangan natin itong acetate. So wala kaming binibenta nito. So maglalagay na lang ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba ito nabibili. Syempre magkakat lang tayo nito ng sakto doon sa may frame natin. So meron tayong options guys, no? Pwede natin siyang gamitan ng double-sided tape o pwede natin siyang gamitan ng glue gun. Okay, pero ako gagamitin ko itong double-sided tape para madikit ko siya dito. Yan, so kakabit ko muna siya dito. So pati doon guys sa may taas, lalagyan ko rin. So ilagay ko rin siya dito. So lagyan na rin natin yung dalawang gilid para maganda yung pagkakagawa talaga natin. Tapos syempre yung kabilang gilid lagyan ko rin. Yan, syempre ang next na gagawin natin ay aalisin na natin tong balat ng tape. So ngayon guys, naalis na natin yung pinakabalat ng tape. So ididikit na natin tong acetate natin. So ito na guys yung sumunod na itsura ng ating ginawa. So napansin nyo guys, nagre-reflect na yung pinaka-ring light ko. Then ang next na gamit na kailangan natin, syempre kailangan natin itong glue gun. Tapos yung kanina ang sinabi ko sa inyo guys sa dalawang sobra natin, ito. So ito guys yung ididikit natin dito sa may taas at syempre dito sa may baba. Tapos kailangan natin ng glue gun kasi guys yung pinaka-glue dito sa may glue gun, yun yung pinaka magiging space kung saan natin guys susuksok yung picture. Yan, so 3 patak lang yung nilagay ko. Tapos ilagay ko lang to dito. Yan, okay. So lagyan ko rin guys yung ilalim.
Yan guys, so nalagay na natin yung parang hamba. Yan, mamaya testingin natin kung papasok yung picture. So next natin na gagawin, syempre, ididikit na natin siya dito sa ating paa. So gamit tayo guys ng glue gun or gamit tayo nito guys 3-frog na glue para mas mabilis. So idikit ko lang siya dito. So ito na guys, nakabit na natin siya sa kanyang paanan. Yan, makikita nyo na matibay naman siya. So next na gagawin natin guys, try na natin itong isuksok, itong picture natin. So alauna, alas 2, alas 3. Yan, so napasok na natin siya guys, no? So sa likod naman ganito yung itsura niya. So ito na guys, yung naging final product natin. Syempre ito yung testing natin kanina, yung karton lang na may acetate papunta na dito. Yan, so ito na guys yung finished product natin. Diba? From here to here. Ganda. Tapos mukha siyang 3D kasi tingnan nyo to, di ba yung Sintra board makapal, so meron siyang 3D depth. So guys, tapos sa may presyuhan naman ito, ang puhunan nito guys is mga 50 pesos. So pwede nyo siya guys ibenta ng up to 150 pesos kung templated guys na kamukha nito yung gagawin nyo. Halimbawa guys, gusto nila may picture ng anak nila dito or ano kaya may picture ng logo nila dito, no? Syempre guys, kapag kino-customize natin yung isang gawa natin again sa may printing business, mas mahal yon kasi walang kamukha yon. So again guys, sa mga ayaw na mahirapan sa pagle-layout nito, no? So ino-offer na namin for free yung aming mga layout nito, pero dapat nag-avail ka ng calendar templates namin na worth 199 pesos lang. Yung mga future updates nun guys, ibibigay namin again for free. Ngayon kung ayaw mo naman bumili nun, pwede ka mag-layout through Canva. Ang importante lang dyan again guys, no, yung pinakasukat nito, itong pinaka-frame natin. Pwede mo siyang gawing 4R, which is 4 by 6 inches. Pwede mo rin siyang gawing 5R, which is 5 by 7 inches. So sa mga gusto mag-avail guys sa mga templates namin na to, kasama na dyan guys yung calendar templates, yung mga finiture ko na nakaraang vlog ko, yung mga loyalty card. Then ito naman guys, itong mga Christmas frame natin. So hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo guys ng 199 pesos lang. Take all na siya. So guys, lahat ng mga materials, printer, cutters, at syempre yung mga supplies na pinakita ko dito sa may vlog na to is available yan sa amin. So kung gusto nyo guys mag-avail, no, hanapin nyo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na naparod mo tong video na to, no, para bigyan ka ng discount. Kasi guys, kung susuportahan mo kami, syempre susuportahan rin namin kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga unique na idea na kamukha nga nito. So kung nag-avail ka sa amin guys, so maraming salamat sa iyo. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop.